Subukan mo to sa baboy mo. Mapaparami ka ng kain dahil sa sobrang sarap. Promise. So, ito na yung pork. Hiniwa ko na to, ha. Meron na rin ako ditong talong at ito na yung kamatis. Bagoong. Ano kaya itong lulutuin natin? Ayan, halos lahat ng mga sangkap nandito na. Nako, mukhang nakalimutan ko yata. Wait lang, guys, ha. Bibili lang ako. Wow. Spring na dito pero nagsusnow pa rin. Hala, laban na yan. Okay na tayo, guys. Nakumpleto ko na rin. Pwede na tayo magluto. Welcome sa Panlasang Pinoy. Subukan nyo itong ating lulutuin at bigyan nyo na lang ng pangalan mamaya. Pero sa ngayon, mag-umpisa na muna tayo magluto. Magpapainit lang ako ng wok. Una nating lulutuin yung talong. Ayan. Nahugasan ko na itong talong. Habang nagpapainit ako ng wok, hihiwain ko lang muna to. At magpapainit na rin tayo ng mantika. Kukuntihan ko lang yung mantika dahil sisip-sipin lang ng talong yan eh. At pwede ninyo rin gawin yung tinuro ko before kung saan nagbabrush lang ako ng mantika sa talong. Antayin ko lang na uminit to at ipiprito na natin yung talong. Mga 1.5 to 2 minutes lang per side. Ipe-prepare ko na ibang mga ingredients pa para tuloy-tuloy na yung pagluto natin. Ayan, babaliktarin ko lang muna. Okay, so ayan, tutuloy ko lang ulit another 1.5 to 2 minutes. Okay lang kahit hindi masyadong maging sobrang luto yung talong dahil lulutuin pa naman natin ito mamaya. Ayan, mukhang okay na. Babaliktad ko lang one more time doon sa unang side. Mga 30 seconds lang. Tapos okay na to. Magigisa na tayo agad. Set aside ko lang muna to, ha. Ngayon, maglalagay lang ako ng konti pang mantika na panggisa. Ayan, bilis mag-brown ng bawang. Kailangan ko lang konti yung ating heat para hindi siya masunog agad-agad. Ilagay na natin yung sibuyas. Ayan, at habang ginigisa yung sibuyas, pwede na rin natin ilagay yung kamatis. At ang daming tulo ng katas ng kamatis. Kaya maglilinis muna tayo. Ayan, nagigisa pa naman eh. So may oras pa tayo para maglinis. Next nating ilalagay itong pork na. Ano kaya itong niluluto natin? Baka naman meron kayong hula, guys. Paki-comment naman kung ano sa tingin nyo itong ating lulutuin. Alam nyo itong dish na to. May konti lang tayong twist na gagawin. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung kamatis at yung sibuyas. Tapos, itong baboy mo naman ang ilagay natin. And, kitang-kita nyo naman at this point ay okay na itong sibuyas at kamatis. Malambot na, ilagay na natin itong liempo. So, liempo ang ating gagamitin dito. Yan yung best part para sa dish na niluluto ko. At dating gawin, itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa mag-brown na yung outer part nitong pork. Maglalagay lang muna ako dito ng suka. Regular na white vinegar lang yung nilalagay ko. Pabayaan muna natin yung suka dyan.
Tapos, i-ready ko muna itong bagoong. Ito yung susunod na ilalagay natin. O yan na, obvious naman, kumukulo na ha. So, kayo na saksi. Hahaluin ko lang muna. At, ilagay na natin kaagad yung pampabango, ang bagoong. Ang gamit ko dito yung nahalo na, naluto na, no? Kumbaga, natimplahan na to. Pero pwede kayong gumamit dito ng hilaw na bagoong. Yan. At once na magisa lang natin itong bagoong, mga 1 minute to 2 minutes, kasama sa pork. Kumbaga, sasangkotsain lang natin. Yan yun eh. Yan yung dahilan kung bakit bumabango yung mga bahay natin. Yan. Kita nyo naman. At naglalagay din ako dito ng sili. Well, nasa sa inyo kung gusto ninyo maglagay ng sili. Hindi naman to sapilitan. Optional ingredient ang ating Thai chili dito or kahit siling labuyo. Yan. At yan. Nag-uumpisa ng humalimuyak itong ating niluluto. Kukunin ko na yung kaninang binili kong ingredient. Ito yung tinatawag na ginger ale. Actually, soft drinks lang to na may luya. Kung walang available nito sa location ninyo, pwede kang gumamit ng lemon lime soda. Yan yung mga Sprite or 7-Up. Pero, mas maganda kung magigisa ka na rin ng luya sa umpisa. Kasabay nung kamatis at ng sibuyas. Yan. Haluin ko lang to. Nagbibigay ito ng tamis at ng extra flavor dito sa ating niluluto. Sabi ko naman sa inyo, may twist tong gagawin natin. Maaaring pork binagoongan ito sa paningin ninyo ngayon, pero pork binagoongan pa rin to. Ibig sabihin, may lalagay pa tayong isang ingredient na mas magpapasarap pa dito sa ordinary. Kagaya nga nitong ginger ale o ng lemon lime soda na gagamitin ninyo dyan kung magigisa kayo ng luya. At gagataan pa natin to. Yan yung magpapasarap dyan. Gumamit kayo ng sariwang gata kung may access kayo. Kung wala, kahit yung lata na katulad nito, okay lang din yan. Total gata din naman yan eh. Kahit yung gata na powder, okay rin yan. At eto na, takpan ko lang muna. Maganda na pinapakuluan talaga natin sa gata yung pork. Dahil iba yung gata kapag naluluto ng unti-unti eh. Nag-iiba yung lasa niyan. Mas sumasarap, mas nagiging malinamnam. Antayin lang muna natin hanggang sa lumambot ng tuluyan yung pork. Kaya sinet ko muna itong aking init sa pinakamahinang setting, sa lowest setting. At ngayon naman, ipe-prepare pa natin yung ibang mga ingredient. Actually, isa na lang itong ating kailangan, ano? Sitaw. Bukod sa talong at sa sitaw na rin, kung nagluluto po kayo ng pork pinagoongan, ano-ano ba yung mga gulay na nilalagay nyo pa? At guys, so nga pala, no, yung listahan ng mga sangkap makikita ninyo sa katapusan ng video. Pagkatapos yan ng ating greetings. Kaya kung gusto nyo magpabati sa atin, paki-comment lang din. Pakisama na rin yung inyong location para masama ko naman kayo sa susunod. Yan, antayin lang muna natin to. Balikan natin kapag malambot na yung pork. Guys, after 45 minutes ng pagpapakulo, eto na yun. Nilagay ko na sa medium yung heat na. Kanina nakalo tayo eh. Kakaangat ko lang sa medium yan. Hahaluin ko lang. Kung mapapansin niyo, no, marami pang sauce. Medyo maganda yung takip natin, yung pagkakakapit dito sa lutuan kaya hindi nag-evaporate masyado yung sauce. At syempre, isa pang nakatulong dyan para makip natin yung sauce dito, hindi siya mag-evaporate agad, ay ang pagpapakulo sa mahinang apoy lang, di ba? So ngayon, gusto ko malaman kung ano muna yung lasa para matimplahan na natin at kung malambot na nga ba yung pork. Yan, kuha muna tayo dito ng pork, yung pinakamaliit lang. Gusto ko na malaman kung tama na nga ba yung lambot sa pagpapakulo ng 45 minutes. Okay na yung lambot. Sa tingin ko lang kahit na nilagyan na natin to kanina ng bagoong alamang, kulang pa rin ang alat. So maglalagay pa rin tayo ng asin at ng paminta bilang panimpla dito sa ating niluto. Pero guys, pagdating dun sa lasa, bukod dun sa kulang ng alat, nalalasahan ko yung manamis na malinamnam na lasa, yung tipong creamy pa. Ayan, so ngayon naman, maglalagay muna ako dito ng ground black pepper. Timplahan na natin. Total, natikman ko na rin naman kung ano yung lasa eh. Nasa sa inyo kung gusto nyo damihan eh. Pwede kayong gumamit ng ground white pepper. At ng asin. Ayan, so right now, naka-medium tayo na temperature. At malambot na yung pork natin, ilagay na natin itong sitaw. Yan, halo-halo lang. So yan, takpan muna natin.
Mga 10 minutes lang, lutuin muna natin yung sitaw, tapos ilagay na natin yung talong. Okay na to. Ilalagay ko na itong talong na naprito natin kanina. So, itutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 2 to 3 minutes pa. Para lang maluto na ng tuloy yung talong. Tapos, ililipat ko lang ito sa isang serving plate at iserve na natin. Guys, eto na yung ginawa natin sa baboy nyo. Ang tawag ko dito ay pork binagoongan sa gata. Sana subukan nyo itong ating recipe para matikman ninyo kung gaano talaga kasarap yung naluto natin. At gaya nga nasabi ko kanina, may shoutout pa tayo. At eto na. Hello sa'yo, Glendale Arguelles. Hi rin, Vic Mabunga ng Antipolo. Kay Kay Sunglaw ng Olongapo. Hello sa'yo, Kay. Kay Ruchi Ibarli ng Thailand. Salud family ng Naga Kamsur. At eto, special greetings din nga pala, no? But before that, babatiin ko muna si Joyce De Castro at ang fiancé niya na si Allen Avelia. Yan, hello sa inyo. At ito nga special mention, gaya na sabi ko kanina, Ford Philippines, Ford Balintawak, maraming salamat sa assistance. At si Joyce ulit, babatiin ko, Joyce, maraming salamat sa pagtulong sa akin. At kay Miss Ann Jeronimo rin po, ma'am, maraming salamat. Kay Miss Tina Tulay, thank you po. Thank you, thank you. At yun, guys. So, ito yung ating mga special people na nabate for this episode. Kung gusto nyong masama sa ating greetings portion, mag-comment lang kayo. Pakisama na rin yung inyong location para naman mabanggit ko rin. At ito na yung listahan ng mga sangkap para dito sa ating recipe. Maraming salamat ulit guys. Kung meron kayong mga recipe request, paki-comment lang din. At magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!